Hello mga mamis! Today ang gagawin ko ay topper na naman para yung doon sa milestone pull apart cupcake. Akala ko nga hindi na magpapagawa si customer. Sabi ko, 3 days before na wala pa din siyang adviso. Papagawa ka siya, kaya siya, sabi ko. And then, buti na lang kagabi nag-message siya. So, nakakatuwa lang, nakaka-excite yung next na gagawin nila. Actually, more on excited ako sa next na fruit na gagawin ko, parang ganon. Kaya lang, parang nagbigay na din ako ng hint. Siyempre, medyo magagahol na ako sa time kung sakali magpe-prepare ako. Na fresh fruit yung magiging topper niya. Pero consume immediately kapag mga fresh fruit. Kaya lang, itong ginagawa ko na to na design is para sa sa design lang actually sa board. Kasi maganda na may fruit design pa din doon sa sa cake board. Ganyan. Pull apart cupcake to and then number 9 nga pala. Tapos, ayan, kung mapapansin niyo siguro nahuhulaan nyo na kung anong prutas to. It's a dragon fruit. Slice lang yung ginawa ko, hindi ko na ginawa yung na isang buo and then below, ganyan. Slice lang tong design ko kasi panglagay lang naman to doon sa board, parang pangpaganda lang, additional design lang. Ganyan lang, kulay white and then yung kulay ng dragon fruit. Tapos, lalagyan ko din siya ng, di ba yung sa gilid ng dragon fruit, parang may balat-balat yan siya na kulay green, ganun. Na so perfect, hindi ko na totally in-achieve na carbon copy or realistic yung itsura ng dragon fruit kasi nga kumbaga rush na tong order na to. Basta ang important may design lang ako na additional sa cake board. Hindi naman to nakakain, or I'm not sure kung kinakain nila yung mga pinang-design sa board ng mga fondant, no? So, ganyan lang siya, diba? Nag-roll muna ako ng kulay white, tapos shinape ko siya ng parang pa-triangle, tapos nilagyan ko ng kulay balat, di ba, ng dragon fruit is parang may pagka-purple na magenta, basta ganun yung kulay. Pinag-mix ko lang yung pink at saka yung magenta, yung mga, ano bang kulay yan? Basta yan, pinag-mix ko lang, in-achieve ko lang ganyang kulay, tapos nilagyan ko na ng kulay green na 2 stripe para sa dahon, kasi parang may accent ba siya, kasi plain na na kulay pink and white eh. Tapos yan, hiniwa ko na nga siya ng ganyan, mapapansin niyo nilagyan ko siya ng yung gilid niya, perfect shape ko lang siya na na patat sulok. Tapos yan, parang dahon-dahon lang. Ayan na nga, natanggal pa kasi kakadikit ko lang, hindi pa ganun makapit, kaya natanggal siya. Tapos iuusli mo lang ng konting ganyan, di ba yung sa may balat ng dragon fruit, parang may ganyan siya. Pwede naman actually walang ganyan kasi binabalatan naman yung sa dragon fruit. Kaya lang ako kasi parang gusto ko siya ng ng may kulay pa na iba aside from white and pink. Kaya yan, ginanyan ko lang siya. So, ayan na nga, pagkatapos ko siyang i-shape na ng ganyan nakausli. Ang next na gagawin ko dyan, lalagyan ko na yun siya ng mga boto-boto. So, ayan na nga, sinagaan ko. Susubukan ko muna kasi kung mag-work to na panay fondant lang siya. Kasi parang ayaw ko na yung kagaya last time na buto-buto na na tinuldok-tuldok. Gusto ko kahit pa paano mas realistic ng konti yun sa may part ng buto-buto para nakausli. So, ayan na nga, nilagay ko na yung ganyan. Tsatsagaan mo lang talaga siya pag gusto mo. Kaya lang, ang lalaki ng buto niya. So, yung susunod dyan, sinubukan ko din yan na na lalagyan ko siya ng using edible pen lang. Ganun na lang para mas mabilis ko siyang gawin. Kaya lang, hindi na ganun katinta yung aking edible pen eh. So, ayan na lang, nilagyan ko lang ulit siya ng dahon, tapos, i-shape ko din lang yung gilid niya para medyo perfect yung pagkakashape ko ng triangle. Tapos, itong ibang part, hiniwa-hiwa ko na nga, kaya lang problema ko dito, ang aking napakatalas na kutsilyo, ayan, nadideform tuloy yung kanyang pagkaka-triangle. So, paikot-ikot ko nga siyang ini-slide. Hindi ko alam kung paano ko siya masushape. O, diba? Medyo may hindi pantay-pantay pagkakagawa ko. Ganyan. Sa bagay, konti lang naman yung gagawin ko nito na na pang design ko lang naman sa board itong itong ginagawa ko na to. Hindi ko naman siya pang topper mismo sa cupcake. So, ayan. Kasi, yung gagamitin kong topper ng cupcake, totoong dragon fruit. Kaya lang, hindi na pala ngayon yata season ng dragon fruit. Halos paubos na. Kaya kahapon, nung naghanap ako ng dragon fruit na dito sa malapit sa area ko. As in, sobrang nahihirapan ako makahanap ng pagbibilhan. Tapos, wala nang kulay purple na available. Nabili ko na lang yung kulay kulay puti. Sa bagay, yung sa sample naman ni client is kulay puti. Kaya lang gusto ko din sana kahit paano may purple para at least mix sila na magiging topper. Tapos,
Yun nga, sobrang mahal na ng pagkakabili ko doon sa isang piraso niya. Halos nasa 150 na. Maliit lang yun siya ha. So, hindi, tapos yung yung itsura ng balat niya, hindi na ganun kaganda. So, hopefully, maganda pa din yung loob niya. Hindi ko pa na-slice eh. So, ayan na nga. Pagkatapos kong i-shape, susubukan ko na ngayon lagyan ng 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 edible pen. So, hindi na ganun kakulay yung edible pen ko. Sakto, at least may shadow effect lang siya ng mga buto-buto. Kasi di ba sa buto ng dragon fruit, minsan mga shading na lang yung parang ibang buto na nasa ilalim. Tapos, nilagyan ko pa din siya ng mga fondant para at least yung mga nakausli, mas darker yung kanyang portion. So, ganyan lang talaga. Tsatsagaan nyo lang siya na lagyan ng ng mga buto-buto. Minsan talaga, pag gusto natin na maganda ang resulta ng ating gawa, kailangan talaga mahaba-haba ang ating pasensya. And pag gumagawa tayo ng mga fondant, kailangan talaga ng mahabang pasensya. Bagay wala, okay naman yun siya kung worth it naman yung, yung payment ni customer sa atin. Gusto din natin na maganda yung resulta ng ating gawa. So, ayan na nga. After ko lagyan ng mga buto-buto, nilagyan ko din ng shading lang ng edible pen. So, ganyan lang. Pwede naman food color kung walang edible pen. So, ito na yung pinaka-resulta ng aking ginawa. Very konti lang siya. Hindi ganun ka-perfect ang kanyang shape na triangle. But then, for me mukha naman na siyang dragon fruit, diba? Iba-iba nga lang yung size ng buto. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyong panonood. Paalam siya!